Ang sinasabi po nila, hindi daw po kami kasama po daw doon dahil para lang daw po sa operator yung service contracting na yun. So doon sa EC5 contracting, direkta sa operator po yon. Mali po yung interpretasyon nila, sir, kasi ang tutulungan dyan sa public riders, ang entities at saka yung mga sumusunod doon sa modernisasyon program ng gobyerno. Nung nagsimula po yan, ang sinabi niya po, 500 yung bayad sa inyo ng LTFRB, kailangan nyo bumiyahe araw-araw. Bawal umabsent kahit linggo. Kailangan makalimang ikot kayo. Kahit alas 10 na, pinapabalik pa kami. So sir, iba pang sinasabi niyo, for example, kung magbababa ng ayuda for drivers, magkaiba po yun regarding sa ganitong klaseng setup. Tama po ba? Yes po, tama po. Wala pong ganun na pinalawanag sa amin. So ang ano po dito ay niloko po kami ng korporasyon. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Paano niyo nalaman na merong ibinabang subsidiya ang ating gobyerno dun sa korporasyon? Humingi po kami ng certificate po galing po sa LTFRB na yung po, nagbigay po sila ng 1.3 million po dun po sa Asian Transport na para po sa service contracting phase 5. So, kinausap niyo ba itong mismong kumpanya regarding dito sa inyong reklamo? Kasi nakita natin na in-acknowledge nila yung iyong mga concerns. So, based on record is to certify that Asian Utility Vehicle Transport Service Incorporated received the following payout under SCP Phase 5. Sinabi niyo ba sa inyong korporasyon na mga sir, mga ma'am, meron tayong binawa na pondo dito? Meron ba kayong explanation kung saan po ba ito napunta at para saan ito? Ang sinasabi po nila, hindi daw po kami kasama po daw doon dahil para lang daw po sa operator yung service contracting na yun. Can you explain to us kung ano ba yung setup or para saan ba yung pondo na yun? Ganito, sir, dalawang uri po yung entities. Yung nakakonsolidate dito sa Asian Transport, that is under Asian entities po yon. Yung isang operator, tawagin nila, is, tawag nito, traditional po yon. Yun yung hindi nag-adapt ng modernisasyon sa transport. So yun ang nakuha nila na ang operator makakuha ng subsidy galing sa gobyerno at the same time yung tinatawag natin ng EC5 contracting. So doon sa EC5 contracting, direkta sa operator po yon. Yung dito sa amin, kami yung entities na tinulungan ng gobyerno para makabayad ng monthly amortization sa bangko. So doon sa EC5 contracting, direkta sa operator po yon. Yung dito sa amin, kami yung entities na tinulungan ng gobyerno para makabayad ng monthly amortization sa bangko. May wage sila or salary plus incentive. Yes, sir. May incentive din yan sila. Ang incentive nila po is everyday. Yan ang take home nila, bukod sa salary. Bakit iniisip nitong mga konduktor at driver na lumapit sa atin na parang dapat sa kanila? Bakit po ganun ang kanilang assumption or iniisip po? Yun ang aking katanungan. Mali po yung interpretasyon nila, sir. Kasi ang tutulungan dyan sa public riders, ang entities at saka yung mga sumusunod doon sa modernisasyon program ng gobyerno. Sino po ba ang sumasagot ng crudo or diesel or gas nitong mga unit? Sa amin na po, sir. Sa kumpanya po yon. Na-explain ba sa inyo na maayos kung para saan ba yung subsidiya? Kasi tama ba yung sinasabi ni Sir? Hindi Meron po. kayong sahod plus incentive? Allowance po, 100. Okay, meron. Na-explain ba sa inyo na maayos regarding dun sa pagbaba ng SCP Phase 5 na para ito sa operator, pang-assist dun sa financial na pambayad nila dun sa unit? Meron bang ganun? Nung nagsimula po yan, ang sinabi niya po, 500 yung bayad sa inyo ng LTFRB, kailangan nyo bumiyahe araw-araw. Sino ang nagsabi? Sila po, yung chairman po, tsaka yung mga dispatcher, operation manager. Bawal umabsent kahit linggo. Kailangan makalimang ikot kayo. Obligado po kami, kahit alas 10 na, pinapabalik pa kami. Kaya pumasa po kami dun sa incentive na galing po sa LTFRB. Kung wala naman po siyang sinabi na gano'n, babayaran po kami. Hindi Sino po kami nangako? Itong mismong kausap natin? Opo, yung chairman po. Si Cirilo? Opo. Sir Cirilo, so gusto ko lang sir tanungin, meron ba kayong binanggit din or yung inyong mga tauhan regarding dun sa incentive na binabanggit? Sir, mali po yung kanilang interpretasyon diyan. Sa traditional, yun ang alam nila na ganun ang mangyayari. Magkakaroon ng distribution sa income. Dahil yung traditional, sir, wala lang monthly binabayaran sa bangko. Kami,
employee relationship. Ang employee namin, binibigyan namin sila sa daily wage na ibinibigay namin doon sa aming empleyado. Ngayon, sinasabi ninyo na walang kahit anong ganun na binabanggit. Wala doon sa kontrata, sir. Hindi sila ang may contract doon. Kami ang binigyan ng kontrata ng LTFRB kasi kami po yung sumunod ng modernisasyon. Gusto ko lang kong i-explica yung contents po ng Memorandum Circular 2025-002, implementing guidelines po natin sa pagpapatupad ng Service Contracting Case 5 Land 2025 na ang tinutulungan dito ng gobyerno ay ang operators nang sa ganon ay magkaroon ng sapat na supply sa daanan para ma-incentivize po sa kanilang biyahe at makapagpabiyahe po sila on a particular date po. Ngayon po, yung sinasabi po na nakuha ng utility Asian vehicle na payout, ito po ay services rendered kasi po ang gobyerno sa programa po ng Service Contracting Program ay nagbabayad po ng sa mga modern jeepney po natin noon, if I'm not mistaken, nasa 26 pesos per kilometer po. So every time po na bumiyahe sila, like yung kanilang biyahe na SM Fairview Bendia, sila po ay binabayaran po ng gobyerno doon para sila ay magbiyahe at magkaroon ng sapat na to maintain yung kanilang vehicle and to maintain po yung supply ng vehicle po sa daanan. So sir, iba pang sinasabi niyo, for example, kung magbababa ng ayuda for drivers, magkaiba po yun regarding sa ganitong klaseng setup. Tama po ba? Yes po, tama po kayo, Sir Kai. Okay. So ngayon sir, para lang din clear, pagka kunwari drivers ang bibigyan ng ayuda or nitong umanay support, ano po ba sir yung nagiging proseso? Para lang din clear, kasi nakikinig din yung mismo mga complainants ngayon, para lang din klaro sa kanila, para sa susunod, kung sakaling may ibababa na pondo ang LTFRB dun sa kanilang korporasyon or kung saan man sila nakasaling ngayon, ay magiging klaro din sa kanila. For the 2026 budget po, meron po direktang napupunta sa mga drivers po natin. Yung po tinatawag po natin na fuel subsidy, na kung saan po nakakatanggap both ng operators at saka ng mga drivers po. Ito po ay direktang binibigay po sa mga drivers, yung po mga tinatawag natin na payout, Okay. kung saan po si LTFRB ay nagbibigay ho ng X amount para ho diretso sa mga drivers po. And at the same time po yung mga operator. Klaro ba sa inyo yung umanay usapan between LTFRB tsaka nitong korporasyon kung paano binababa yung pondo? Wala naman silang pinaliwanag na Wala ganun, sir. pong ganun na pinalawanag sa amin. So, ang ano po dito ay niloko po kami ng korporasyon. Kasi po, nung sinabi po nila na meron kaming matatanggap na 500 kada babiyahe kami sa ilalim ng service So magkano contracting. ang hinahabol ninyo? Kung sa kanya po 15 days, sa akin po 13 days na araw po napasok namin. So kung ganyan ma'am, sir, hindi na po yan nagfo-fall under dun sa LTFRB. Nagfo-fall na to as a labor concern dun sa ating Department of Labor and Employment. Dun po talaga babagsak yung ating concern. Kasi sa LTFRB, meron po silang papeles. Pinakita natin mismo kanina yung kontrata nila na ito yung pwede lang babaan ng pondo. Kung sakali may bibigay yung umanay korporasyon, then nasa kanila po yun, but they're not obligated or mandatory na dapat magbigay sila. Kasi kung ang management ang nagsabi na ganito, kasi kung ganyan nakalagay sa papeles, then they're not mandatory or obliged na magbigay ng pera sa mga driver. Kung ang service ng program na ito, or para saan yung program ito, kung di magbaba ng pondo para sa mga operator lang, then para sa operator, they have the discretion to either give or not give. Parang yun ang nakikita ko. So kung naman nagpapasalamat, nagbigay naman kayo din ng kahit pa paanong klarifikasyon, nagsabi din kayo, may pinaintindi din ako sa inyo, at least alam niyo na sa susunod. Pagka may binaba, pero siyempre, yung mga sabi ng LTFRB, kapag may binabang fuel subsidy, dapat may mga kuha kayo. So para naman din sa mga nakausap natin, sir, from LTFRB, Sir Sherwin, maraming salamat po sa inyo. Sir. Salamat din po. Salamat din, Sir Carl. Salamat sa pagkakataon na mga ipaliwanag yung proyekto ng gobyerno. Alright. Salamat po. Thank you, sir. At ito naman si Sir Cirilo. Sir Cirilo, I'd like to thank you also for giving clarification and giving your side regarding this matter. Maraming salamat sa inyo, sir. Sir, salamat din po.